Sumala ngayong araw sa pagdinig ng House Committee on Justice ang panukalang batas na maglulunsad ng isang komisyon para suriin at baguhin ang sistema ng hustisya sa bansa na higit na kailangan ng mga Pilipino. Kumuha tayo ng detalye mula kay Kate Renya, live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Zay, base sa World Justice Report, nasa ika-97 lamang na pwesto ang Pilipinas mula sa 143 na mga bansa pagdating dito sa Rule of Law Index at daan-daang libo naman ng mga PDL, so itong persons deprived of liberties ang naghihintay na maresolba ang kanilang kaso, kaya't inihain sa Kamara ang panukalang bubuo ng Joint Congressional Commission para mas maiayos pa ang reforma ng justice system. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, tinalakay rito ang House Bill 7305 at 7635 na inihain sa ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno at Mamamayang Liberal Party List Representative at Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima. Layo nito na magtatag ng isang Joint Congressional Commission on Justice System Reform o JUSTCOM. Magsasagawa ang komisyon ng malawakang pag-aaral sa kasalukuyang kalagayan ng sistema ng hustisya mula investigasyon, paglilitis hanggang sa pagpapatupad ng posibleng hatol sa individual na maisasalang sa komisyon. Kapag sumalang na sa mga deliberasyon, magbibigay ang JUSTCOM ng mga rekomendasyon para sa posibleng reforma at pagbabago sa batas. Ayon kay Jokno, as of 2022, nasa 113 mga persons deprived of liberty ang naghihintay ng resolusyon sa kanilang mga kaso, habang 2% lamang ng mga Pilipino ang may access sa sapat na legal assistance. Anya, maituturing na itong krisis pagdating sa administrasyon ng justice sector, kaya makakatulong ang naturang komisyon para mapabilis ang hustisyang kinakailangan ng mga ordinaryong Pilipino habang nagkakaloob ng patas at tunay na makataong komisyon. My own experiences as a litigator for the last 35 or so years really illustrate the problems that we have in our justice system, and as well the fact that we have not only problems with access to justice but also delays in the resolution of cases. Pahayag naman ni De Lima, sisiguruhin din ng komisyon ang efficiency, transparency at accountability ng komisyon upang maayos ang krisis na ito sa konstitusyon. Susuriin ng Joint Congressional Commission ang mga problema sa justice system. May kapangyarihan din itong maglabas ng subpoena para masuportahan ang isasagawang investigasyon. The JCC-JSR is mandated to diagnose what is broken in our justice system and prescribe the cure. When we support and vote for this bill, we are voting for much more than a piece of legislation. We are voting for a justice system that finally serves the poor and the marginalized, for accountability that is both real and swift, and for a rule of law. Zay, suportado naman o nakakuha naman ng suporta ito mula sa mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa justice sector. Pero anila, kinakailangan din nilang nitong komisyon, nitong Joint Congressional Commission na makipag-coordinate sa mga DOJs o ombudsman para nga hindi maduplicate itong mga activity na isasagawa. At anila, dapat manatili ang kanilang mandato sa pagiging legislative nito. At yan muna ang update mula rito sa Kamara. Balik muna sa inyo, Zay.